It's a beautiful Monday morning and welcome to another episode of the Ledipo Business Hour, Magnegosyo Tayo. This is your host for today, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, the Local Economic Development and Investment Promotion Officer of the Province of Albay. Siyempre po, itong programa na ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Albay through the leadership of our beloved Governor Attorney Edsel Grex Lagman with the help and support of our Provincial Information Office headed by Attorney Marilu Duga Castillo and her staff. Siyempre, ginagawa po namin ito dito sa Ledipo Office para mabigyan ng platform ang mga micro, small, and medium enterprises dito sa probinsya ng Albay na maipromote ng libre ang kanilang mga negosyo. So, gusto nating matulungan, syempre, yung mga nasa grassroots kasi gaganda ang ekonomiya kapag sabay-sabay na umunlad at marami ang magbukas ng negosyo dito sa Albay. Gusto nating patunayan na Albay can be an entrepreneurial hub of excellence and that we can be the most preferred investment area not only here in the region but in the whole country as well. But before we interview our special guest for today, we just want to let you know what our mission and vision is at kung ano-ano po ang mga serbisyong pwede ninyong makuha sa Ledipo Office. So please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po sa mga kabubukas pa lang ng inyong mga Facebook pages and channels. Magandang Monday morning po sa inyong lahat. And welcome to the 71st episode of the Ledipo Business Hour, Magnegosyo Tayo. And as promised po, meron naman tayo makakasamang bisita sa araw na ito na isang Albay-born business owner na nagbukas ng negosyo dito sa probinsya ng Albay. So, kaya ang gagawin natin, tutulungan natin sila na ma-promote ang kanilang negosyo para po marami ang makaalam na meron ng ganitong business dito sa probinsya natin. And syempre, para masuportahan din po natin sila. Sa mga nanonood po sa aming program sa araw na ito, share po ng aming program sa inyong mga Facebook pages and walls para naman matulungan natin itong mga negosyante na kagaya ni Sir na ma-promote ang kanilang businesses. So please join me in welcoming this morning our special guest, Sir Edmond Riantaso, owner of Trictions Bulalohan. Good morning and welcome to the program po, Sir. Good morning, Ma'am Jamie, and good morning po sa lahat ng nagsumusubaybay sa PIO Need TV. Ayan, good morning. So, Trictions, marami na akong nakikitang Trictions Bulalohan all over Albay. So, ilan na po ba ang branches itong inyong business? Sa ngayon po, ma'am, meron po kaming 3 branches. Yan po yung Salvacion, yung main branch po, Binitayan and Tagas. Ayan. Sabihin po natin, sir, yung exact location nitong inyong mga Bulalohan. Okay.
Yung sa Salvacion po, located po at Puro 4 Maharlika Highway, Salvacion, Daraga, Albay. In front po yan ng Island Gas Corporation. And dito po naman sa Binitayan, sa Purok 5 din po, Diversion Road, Binitayan, Daraga, Albay. And yung Tagas branch naman po is along Diversion Road din po, Tagas, Daraga, Albay, in front of Office of Civil Defense po. Ayan. So, 3 branches na pala ang meron itong Trictions, Bulaluhan. At kailan po nag-start itong business niyo, sir? Nag-umpisa po kami year 2015. Natagal-tagal March na pala. 2015 po. Opo. Saan niyo po unang binuksan itong business? Salvacion, Daraga din po namin ito unang binuksan. Pero nung time na po yun is nagtatrabaho pa po ako. Yung first 5 years po nun, pinagsasabay ko po yung negosyo and trabaho. Saan ka po connected dati, sir? Sa First Colonial Grill po. Okay. So, ano po yung work natin doon sa First Colonial? Nag-start din po ako sa kanila as dishwasher. Naging kitchen in charge. Cook. And kitchen supervisor po. Wow! So you work your way up Yes, the ladder. Kumbaga, nag-start ka nakaka-inspire naman yung iyong experience from a dishwasher hanggang sa naging supervisor. So, ilang taon nyo po ito ginawa from dishwasher to supervisor? Yung kaya ay nag-work dyan sa Colonial Grill? Nung nag-umpisa po ako as dishwasher, sa loob po ng 3 buwan, naging kitchen in charge po ako. And dumating po nung 2 taon ko sa business, ay sa pagiging empleyado sa kanila is naging kitchen supervisor po ako. Okay, kitchen supervisor na. So, anong taon po ito nung nag-work kayo sa kanila? Year 2011 po. To 2015. To 2018 po actually. To 2018 kasi pinagsasabay mo siya noong 2015. So, pwede ba nating masabi na itong First Colonial Grill ang nag-inspire sa'yo to open your own business na din? Yes ma'am, malaking tulong po kasi sila sa akin dahil yung growth ko as pagiging empleyado na-incorporate. Opo, doon sa pagiging negosyante. I see. Okay. So, marami kang learnings nung ikaw ay naging empleyado sa isang restaurant. Yes, ma'am. Na ginamit mo at nag-inspire sa'yo para mag-open na rin ng sarili mong business. Who in particular po ba ang naging inspiration mo? Family po talaga, ma'am. Family ko. Okay. Pero doon sa pinagtrabahuan mo sa First Colonial, pwede rin natin silang banggitin kasi Albay Foreign Business din ito. Ay, yes po. Oo, dito din sila nag-umpisa. And kung nanonood sila, talaga sana pagbigyan na nila kami dahil matagal na namin silang ini-invite na mag-guest dito sa aming programa, ang First Colonial Grill. Ayan. So, sino in particular doon ang nag-inspire sa'yo na, parang gusto ko rin gayahin itong ginagawa nila dito sa business? Actually po, yung mag-asawang owner po ng First Colonial, si Ma'am Weng and Boss Bong Aspe po. I see. Sila tinuturuan po ba nila kayo na kung paano? Ano po yung mga learnings nyo sa kanila? Kaya naisipan nyo rin mag-open ng business? Yung pagkakaalam po kasi namin, yung First Colonial is family business. Ngayon, how they treat us as employee, hindi namin masasabing empleyado lang, ordinaryong empleyado lang. Family lang talaga kami doon. Ay, maganda. And nakakagana magtrabaho. Kaya tumagal ka ng 2011 to 2018. Yes. So, ang tagal nun. Almost 7 years. 7 years po, almost 7 years. See. So, i-share natin yan. Kapag ikaw ay business owner and you really take care of your employees, magiging matagal ang serbisyo nila sa inyo. So, shout out natin yan sina Ma'am. Hello, Boss Bong and Ma'am Weng. Of First Colonial Grill. So, aside from them, syempre yung family po ang nag-inspire sa inyo to open a business. Yes. At ano naman po ang background ng isang Sir Edmond? Kayo po ba ay nag-aral ng entrepreneurship, management, or anything related po sa business? Sa totoo lang, ma'am, hindi po ako nakapagtapos, even my wife.
Parehas lang po kami high school graduate. And Okay. sa family po namin, wala po talaga sa amin makapagtapos. Mhm. And ako po, laking bukid po ako. Okay. Nararanasan ko po doon kung paano mamuhay, Mhm. pero masagana sa pagkain. Oo. Pero yung lahat ng gusto naming, halimbawa, mag-aral, or may mga gamit kaming kailangan, hindi namin ma-provide dahil nga sa salat sa sabihin na natin sa pera. Okay. So, Mahirap humble mag-produce. beginnings Yes. talaga. When you say nag-work po ikaw sa bukid, ano po yung work mo dati doon? Nag-aararo din po ako. Talagang literal na literal po. planting ng Planting ano. po. Balay, kamuting kahoy. Farmers din po ba yung inyong parents? Yes po, hanggang ngayon. Hanggang ngayon, si Mommy father and Daddy, and husband. most noble job talaga yun. Kung wala sila, hindi tayo kakain ng bigas sa araw-araw. Ayan. So, Diyos ko, hirap ng trabaho ng farmer, Sobra, lalo sa ma'am. ganitong Apo. weather, grabe. Apo. Bigay natin yung respeto para sa kanila talaga. Kasi isipin mo sa ganyang init, ikaw yung nandun na literal na nasa ilalim ng araw para magtrabaho. Apo. Napakalaki ng respeto sa mga farmers. Grabing sakripisyo. Yes. So, farmers ang parents mo, and then ikaw, nadaanan mo rin yun, nabibilad ka sa araw para makapagtrabaho. And then, hindi ka rin nakapagtapos ng college, pero na ipundar mo itong negosyo, and from 2015, alos 8 years, 9 years years na pa. yung business, and nag-branch out ka pa. Paano mo ginawa lahat ito? Nung time po kasi ma'am, nung nag-uumpisa ako sa negosyo, napakaliit lang ng puhunan. Mhm. Hiniram ko pa sa akin. Magkano itong naging startup capital natin? Maniwala po kayo sa hindi, Miss Jamie, ang naging puhunan ko po noon is 3,500. Inutang ko pa. 3,500 and inutang mo pa. Apo. Okay. So, paano ka nagsimula? Online? May pwesto ka sa bahay? Paano ba? Uwian po ako noon habang nagtatrabaho po ako sa First Colonial. Uwian po ako doon nakikitira lang ako doon sa Mauraro, Ginubatan. Medyo malayo po yung travel ko Malayo, araw-araw. oo. Ngayon, Pamasahe mo pa nun. opo. Mm-mm. Nadadaanan ko yung isang barong-barong na pwesto dito sa Salvacion Daraga. Mhm. Yan po yung kung saan nag-umpisa yung aking negosyo. Mhm. Ngayon po, nung kinausap po yung may-ari kung pwede ba daw rentahan, pwede kanya, ganito yung renta dyan. Mhm. Yung renta po doon is 2,500. Ngayon, nakautang ako sa aking kapatid ng 3,500. Okay. Yung 2,500, advance payment doon sa renta. And yung 1,000, binili ko po ng tagpipisong candy, tagpipisong sitsirya, at 3 putahe ng maluluto. Ano yun? Ulam pala. Opo. Ulam. Mm-mm. Tag 30 pesos na gulay, Mhm. and kalahating kilong karne, kalahating kilong isda. Mhm. Yung mga plato namin na ginagamit ng naming mag-asawa at yung isa kong anak, yun na din po yung pinang-serve namin. So, Dinagdagan may ko lang table ako. and chairs kang nilagay doon. Dine-in, kumbaga. Opo. Yung Para nakikita turo-turo. lang, turo-turo lang po. Mm. Napakaliit na turo-turo. So, 1,000 yung renta ng space. 2,500 ma'am. Magkano po ulit? 2,500. 2,500, sorry. And then yung 500 yung pinamalengke mo. Opo. Ay, hindi, 1,000 1,000. po, 1,000. Para makapagluto ka. Opo. Okay. Saan mo natutunan yung pagluluto? Maliban po kasi sa pagiging tagaluto, dumaan muna ako sa pagiging construction worker. Mhm. Sa loob ng halos 3 taon. Ngayon, nawalan So, ako ng trabaho. After mo mag-work sa farm, naging construction worker Apa. ka naman. Apa. Okay. And then, Habang nagtatrabaho ako sa construction, nawalan din na ako ng trabaho doon dahil yung contractor namin, natapos na yung contract. oo. Ngayon, may yung kinakainan ko doon na malapit, nagtanong ako kung pwede ba ako makapasok sa kanila. Mhm. Since kilala naman nila ako dahil araw-araw Nag-work akong ka nga, kumakain oo. doon. Pinagbigyan ako, dishwasher din ako doon. Grabe. Single ka pa nito o may pamilya? Single pa po ako. Single. Okay. Ngayon, doon ako na
parang dito na muna ako sa Oo. pagluluto. At least may work. Apo, sa pagiging dishwasher. Okay. And nakapag-decide, hindi pa po ako pala nung tapos. Hindi pa ako tapos. 3rd year high school pa lang po ako. Grabe, ang bata mo pa no, nagko-construction ka na. Ilang edad mo pa lang? 15 years old pa. 15? Apo. Grabe. 15 years old pa lang po ako. Okay. And- Anong exactly yung work mo nung nagko-construction ka? Nagpapala? Yes po, opo. Ay, Nagpapasa ng 50 semento. Helper pa ako na. Okay. And nakapag-decide pa ako na bumalik dito, magtapos ako ng high school ko. Pinayagan naman ako ng aking magulang. Yun po ulit, pagkatapos ko, diretso naman ako trabaho. Balik ako doon sa Cavite para magtrabaho. Doon ko din nakilala ang aking may bahay. Ay, wow. Doon pala. Opo. Nag-umpisa ka na love story. Sa isang burger store po ako nung nagtatrabaho. Pagbalik ko doon after ko mag-graduate. Nung kami nagdesisyon na Sa Cavite. Apa. Nag-decide na kami na bumuo ng pamilya. Umuwi po kami dito. Naging farmer din po ulit ako. Okay. Yun nga po, dahil nag-decide na kami na magkaroon ng pamilya, mas naisip ko na maghanap ng mas Extra decenteng income trabaho. pa. Oo. Okay. Lumuwas ako dito sa Legazpi at nakapasok ako din sa isang sikat na kainan po dito sa Legazpi. Ayun nga. Alright. So, nakapasok ka 2011, inaral mo, tinignan mo, nag-observe ka, hanggang sa naging supervisor ka. So, 2015, nakaipon kayo, mag-asawa? O Sa totoo lang, nag-loan? ma'am, wala pang ipon. Wala Wala pa. pang ipon. Saan ka kumuha nung hiniram mo yung 3.5? Nung sinabi mo tong hiniram mo 3.5, 2015 na ito. Apo. I see. So, kumusta naman po? Maganda po, ma'am, yung naging takbo ng negosyo dahil yung lahat ng kinikita ng negosyo, doon ko lang talaga kasi may trabaho naman ako. May pangkonsumo kami. Oo. Ngayon, ito yung naging history kung paano ko siya talaga napalaki. Di ba nagtatrabaho ako, may kwento-kwentuhan ng mga matatagal ng empleyado, "Uy, nakapag-loan ka na ba sa ganito, sa ganito?" Yung SSS nga yan. And nakapag-loan ako doon, 8,100 siguro. Check yun yung ini-issue nila. Okay. Di ba, minsan yung, siyempre pare-parehas kaming ordinaryong empleyado. Okay. Uy, bagong loan ka naman, ganito. Pero yun di ko talaga ginalaw. Directly doon sa business ko talaga in-invest. I see. Ibig sabihin, dumami yung paninda ko. Medyo, nakapag-loan sa SSS. Opo. Ang galing. yung 3 putahe na tagkakalahati, naging 7 putahe na tag-1 kilo na. And tinatangkilik na So, din paano siya. mo siya ginawa? Gumigising ka na sobrang aga para mamalengke at makapagluto bago ka mag-work noon. Opo, Miss Jamie. O, di ba shifting naman yan? Shifting o, nagkataon na afternoon shift ka ba? Opo. Pinapakiusapan ko po noon yung ka-shift ko na pwede ba akong pang-closing na lang at sa umagay magluluto muna ako. Ang dun sa galing amin. mo naman. Ang babait naman nila. Pinagbibigyan ako palagi. Oo, kaya mo napagsabay kasi mahirap kung 8 to 5 ka, paano mo gagawin yun? So, 2 shifts, alam ko yung ganyan. Kaya, afternoon shift ka, nagawa mo yun in the morning. In the morning. Ang galing, ang sipag mo naman, nakakabilib ka. So, galing sa 3.5 na initial capital, nadagdagan ng SSS loan, and hindi naging disiplinado ka sa pag-handle ng finances mo. So, yung sweldo mo from being a restaurant worker, pangkonsumo ng pamilya, and itong nirolling mo sa business, dun lang talaga. Hindi mo ginagalaw para sa ibang bagay. Ang galing. High school student po, high school graduate, nakaka-inspire ang kanyang kwento. Kung kaya ng isang high school graduate na kagaya ni Sir, na magpatakbo ng negosyo na may 3 branches na ngayon, what more po kayo na nanonood sa amin? Pwedeng-pwede pala kayong magpatakbo din ng business kahit wala kayong talagang formal education or background. So, ang galing-galing mo naman doon. So, important siguro sa ginawa mo yung time management. Time management.
and then Discipline po. sa finances, sa pag-handle ng finances. So, paano mo yun ginawa? Ang hirap nun, di ba? Lalo, starting yung family. Nagkaanak po ba kayo agad? Or Nagkaanak po agad kami, ma'am. Yung ginagawa nga namin noon na halos wala talaga kaming tulog. Pero nagagawa po talaga namin kasi nakikita na namin yung resulta eh. Oo. So given na eh. Kumbaga ipapalaguin na lang namin yung naumpisahan namin. Kumbaga sabi namin wala nang atrasan to, nandito na to eh. And mas magaan na yung pamumuhay kapag ganito. Idol ka daw ni Jovelyn Placer. Hello. Thank you, Ma'am Jovelyn. Hello, Thank you good for morning. watching. Ayan. So, ganun, ang galing mo naman doon. Thanks. So, swerte ka rin siguro na naging maayos at kasundo mo yung partner mo sa buhay. Factor din siguro yun, ano? Opo, Miss Jamie, napakalaki. Sa totoo lang po, yun ang napakalaking factor doon kapag mag-business ka. Si Ma'am V ba yan? Yes po. Hello, Ma'am V. Ayan. Good So, morning. sabi nga nila, kapag successful ang isang lalaki, laging merong babae sa likod na Yes, nakasupport. So, it's true sa inyo, sa pamilya. Totoo po. Kasi alam ko na napapagod kasi buntis siya, kabuanan niya, nandun siya, nagsiserve, kakapanganak pa lang niya. Full support. Full support po siya. So, ikaw nagluluto, siya yung nagsiserve, siya yung nagmamanage nung ano. So, nag-umpisa kayo, ilang tables and chairs? Lilima lang po atang chairs Medyo yun. malaki. Isang limang table chair. lang na mahaba, nakadikit sa Dingding. wall. Opo. Parang ganun Opo, na. isang ano lang. 2.5 yung rent mo dun sa place. Isang ganun, may 5 lamesa. Doon na rin po kami natutulog dun sa kainan Tindahan. sa tindahan. Ay, grabe. Ang swerte naman ninyo. Tapos ngayon 3 branches na. So, grabe, ang galing. Nakakabilib naman kayo mag-asawa. So, i-shout out mo na si Ma'am Jocelyn. Sabi niya. Hi, Ma'am Jocelyn. Ayan, Good hi Ma'am morning. Jocelyn. Thank you for Good watching morning. po. Thank you for watching. I-share nyo po ng i-share ang aming program sa inyong pages para matulungan po natin si Sir Edmond at malaman ng marami sa ating audiences ang kwento behind the business. Kasi yun ang hindi alam ng mga tao. At least pag napadaan kayo sa Trictions at nakikinig kayo sa programa namin yun, you know kung ano yung naging humble beginnings ni Sir, yung mga pinagdaanan niya. And you will appreciate the business more. Yun yung gusto ko dito sa programa namin ito eh. Kasi nasi-share natin yung humble beginnings ni Sir. So para ang hirap, no? Nag-baby, nag-asawa, bagong mag-asawa, tas nabuntis na. Syempre, mas malaki yung konsumo nun, yung pagpa-check up, yung ipon dun sa paglabas ng baby. Grabe, ang galing-galing. So, siguro ikaw, faithful and loyal partner ka din sa asawa mo. Tapos ganun kayo sa isa't isa. Kaya, walang nagiging problema. Sigurado yun, ma'am. Yung business, tuloy-tuloy ang swerte. Diba? Ang ganda. Binibless kayo ng binibless kasi maganda yung pagsasama ninyong dalawa. Hi, Ma'am V, ang swerte mo naman. Sana Sana po talaga yung isang secret doon, Miss Jane. Oo, diba? Sana all talaga. Pag mag-asawa kayo and you're into business, huwag niyong haluan ng kalokohan. At huwag mandadaya ng kapwa. Huwag Number one mandadaya ng kapwa. Paano po ninyo yun ginagawa? And make sure na walang pangdadayang nagagawa. Yung prices reasonable po. Reasonable price. Di bali ng maliit lang yung kita, dire-diretso naman. Tuloy-tuloy. So from 5 chairs, mga ilang buwan mo naramdaman na okay yung business, na nagkaroon ka na ng mga tables? Taon din, ma'am. Halos 3 taon din. Kasi tiyaga talaga, tiyaga po talaga, ma'am. Hindi talaga yung success po talaga sa business or kahit sa anong bagay pa man. Hindi madadala sa biglaan. Dadaan ka talaga sa proseso. Para ma-achieve mo yung success na ginugol mo. I see. Ano yung prosesong pinagdaanan mo? Ano yung mga naging learnings mo nung nag-uumpisa ka pa lang na nadala mo at na ayos mo as you went along with managing your business? Sa ganitong line of business, ma'am, napaka-importante yung trust ng isang customer mo. Paano mo yun mami-maintain? Doon po sa quality service. Quality service.
satisfaction ng isang customer sa mga tagapag tangkilik ng iyong produkto. So, reasonable price, quality service, and customer satisfaction. Yes po. Yun yung key factors ng business na ito. How about the cleanliness of the food being served? Yun, ma'am. Isa pa po yun. Siyempre, pagkain tayo, alam natin yung pagkain pinapasok sa ating katawan. And dapat walang kasamang ano pa man, kundi pagkain lang para sa ating katawan. Yun yung kalinisan. Number one po yun ang may... Number one po sa yun food sa food business. Ang kalinisan. Ayun. How do you make sure everything is clean? Siyempre po, well sanitize ang ating area pagdating sa kitchen, sa dining, and kahit yung display, lalo na po may mga turo-turo kami. Uy, grabe. And itong mga pinopost ni sir dito sa ating screen. So yan, ano po yan? Paris Overload po yan. Ay, naku, pupunta kami sa inyo mamaya. Paris Overload, parang gusto ko yan. Tapos, meron kayo dito sa may Daraga bago mag-Duterte. Yun po ma'am yung Binitayan branch. Yun, pupunta kami doon mamaya. Sige. Titikman natin yan. So, nagpapa-shoutout si Ma'am Loza Paraiso. Ayan. Hello po. Thank you for watching. Ang dami-dami mo nang alam na dishes lutuin. Ito ba lahat natutunan mo nung nag-work ka doon sa restaurant? Yes. O sariling, alam mo talaga kung paano lutuin ang mga ito? Yung iba po dyan ma'am is pinag-aralan ko din po it takes time din po para makuha ko yung perfect tamang na timpla. lasa. Opo. Oo. At kung ano po yung tinitinda namin, yan din po yung pagkain naming pamilya. Kaya no worries po talaga pagdating sa kalinisan. Sa pag-prepare lahat po. Guaranteed Siyempre, fresh. nung nag-uumpisa, hindi ka pa naman nag-register ng business mo, di ba? Opo. Kailan ka finally nag-decide to have it registered na talaga? 2018 ma'am, nung 3 years. lumalaki na yung Lumalaki na. negosyo. Oo. Kasi parang turo-turo muna siya nung una, di ba? Parang maliit na pwesto, may ulam, may mga kumakain. So, nung na-feel mo na lumalaki na yung business, na-feel mo ba yung need na kailangan ko na itong i-register? Opo ma'am, kasi sabi ko nga, yung mga malalaking negosyo, mga successful businesses, kailangan talaga is sumusunod doon sa batas natin pagdating sa mga ganyan. So may mga sinusunod tayo dyan from barangay, from sa BIR, sa DTI, Yes. and sa municipality. Bulalo po yan. ma'am. Parang ginugutom naman ako nitong picture. Meron po tayo. Bulalo. May isang Meron tayo dyan sample pa. Si sir. Ayan. So, ganito. Kita natin po. Ayan. So, ito yung sample ng bulalo ni sir. So, yung ganito po kalaki, ano po ito? Bulalo talaga? Bulalo po Beef yan. bulalo. Beef bulalo. So, magkano po yung ganito kalaki? Solo po, 199 pesos with only rice po. 199 pesos with only rice. May nakikita akong corn, may nakikita akong gulay, Apo. may nakikita akong karne. Ay, yung sabaw po ba only din? Pag Yes, doon ma'am. kumain? Apo. Only soup po yun, ma'am. Uy, only soup, only Only rice and rice soup. for 199 bulalo. Ay, grabe, ang bango. Alam mo yung hindi artificial yung beef flavor. Kasi karamihan sa mga nakakainan na namin sa sa labas ng province nung nandun pa ako sa Maynila. Alam mo, sobrang commercialized na parang powder lang naman yung soup nila at hindi talagang totoong pinakulo ang beef. Ito, sa amoy pa lang, alam mong matagal na pinakulo ang baka na. Authentic yan, ma'am. And Authentic. lahat po talaga yan is natural. Natural. Ang laki ng mga beef chunks niya, oh. Nakikita niyo Pure beef ba? yan. Pure beef talaga. And ano pa po itong sample na dala nyo dito? Goto Batangas, ma'am. Ano ang difference ng Goto Batangas sa Goto dito sa Albay? Yung goto dito sa Albay, ma'am, is typical na yung arroz caldo, may rice. O wala akong nakikita rice dito. Yan po yung Goto Batangas is laman loob po yan ng baka. Ah. And may laman po ng baka. Laman loob Sinabawan ng din po baka siya na po. sinabawan. Apo. Diba? Dito kasi sa atin, pag nag-order tayo ng Goto, yung kanin na Apo, pinalambot kanin. na may chicken or ano. Ang Goto Batangas pala, baka and laman loob Laman na ng sinabawan. I see.
Magkano naman po ito? 149 po with only rice Ang and dami soup na. din po siya. Only rice and soup for 149. So, sinabawang, Goto Batangas. Ayan. Bango-bango din, grabe. Amoy na amoy mo yung beef flavor. And ito pong mga rice meals ninyo. May mga silog meals din po kami. Yan po yung adobo silog. Ang gamit po natin dyan is adobo sa asin or adobo sa kawali. Adobo sa asin. So, yung mga nagkikrave ng adobo sa asin at walang tayo magluto, punta na kayo sa Trictions Bulalon. And as you can see, very generous ang kanilang serving. Napakadami. And magkano po ang ganito? 140 po yung adobo silog. 140. Pero napakadami. Pwede nyo itong i-share kung dalawa kayo. And only rice na rin po ito. Yung silog po namin, ma'am, Hindi only rice, pero madami siya. Pwede nyo i-share. O di ganito, order ka na isa, extra rice na lang. Pwede ito sa dalawang tao. Ang dami nito, Pero yung mga silog namin, ma'am, starts at 99 pesos. It starts at 99 Depende pesos. po sa- May budget meal May din budget na meal. tinatawag. I see. And Ayan yung rice. ayan. So, may rice. Ayan. So, tama nga yung sinabi nyo na affordable, reasonable yung price ng food. And Lalo naman pag bango-bango. malasahan mo siya. Oo. Masasabi mong reasonable yung Sige. prices. Ito-try namin yan. Pupunta kami sa inyong para kumain. So, ano po yung ayan. So, 2018, finally, you registered the business, no? So, naging compliant ka. Apo. Ano naman yung pagbabago na nangyari nung naging compliant ka as a business owner? Doon, Sa mga ma'am, requirements. doon ko po nakita na once lihitin mo ang iyong negosyo, mas tatangkilikin ka ng tao, mas titiwalaan ka ng iyong tagatangkilik or I see. kliyente mo. Kasi nga, nakita nila na ikaw rehistrado dito sa ganito, sa municipality or sa BIR o ano pa man ang mga kailangang i-register ang isang negosyo. Ang galing. Tama. Trust. Kasi Apo. pag may nakita silang mga nakapost dyan na registered under DTI registration, may kung ano-anong mga nakapaskil dyan sa store mo. Ibig sabihin, na-check ka, na-quality check ka, at pumasa ka doon sa mga standards, lalo pag food business. Apo. Very important yun. And happy to announce din po, ma'am, proudly to announce na Trictions Bulaluan is not just a DTI registered. SEC registered na rin po ang Ay! Ang galing! Trictions SEC Bulaluan. registered! So, hi Bob. Thank you for watching. So, SEC registered. Jillian, ang dami nanonood. Ang dami fans ito ni Sir. Hi, Ma'am Thank you for watching. Jillian. Good morning. Ayan, thank you for watching. And Paraiso Losal Lagwiles, thank you for watching. Paki-share po ng aming program sa inyong mga Facebook pages para mas ma-promote natin si Sir. Keep on sharing Thank you so his much. story sa inyong Facebook pages. So, ang galing naman ng ganun. SEC registered. Alam ko mahirap makakuha ng SEC registration kasi ang dami-dami kailangan i-comply. Pero nakaka-proud na you're Apo. SEC registered. Ayun. So, marami requirements pero hindi naman ikaw pinahirapan ng SEC. Hindi, to ma'am. get Ako this. lang talaga lahat gumagawa na registration. sa I see. mga registration na yan. Ayan. So, mahusay itong ginawa ni Sir. Bakit ka nagpursige na maging SEC register din? Yung goal po kasi namin, ma'am, yung pinaka main goal namin is hindi lang yung para umangat din ng, hindi man ganun kaangat, umangat din ng kaunti yung estado namin sa pamumuhay. Yung isa pang goal namin is to expand ang aming business. And sa pag-expand namin, sa aming pag-expand, makakapag-provide kami ng maraming trabaho. Yes, Makakatulong exactly. kami ng maraming trabaho. And hindi pa man po kami nag-i-expand, nakaka-provide na po talaga kami ng trabaho doon sa mga nag-working student, Ayan. mga wala talagang mapasukan. Yan po, nandyan po sila sa amin. And until now po, kasama namin sila. Ang galing naman. So, working students, no? Sila yung talagang nangangailangan ng trabaho lagi. At
yan yung mga masisipag kasi syempre kailangan nila ng extra money for partustusan yung kanilang pag-aaral. So mga masisipag yan, kaya nakakatuwa. And yun talaga ang makikita natin na kalalabasan kapag mas maraming nagbukas ng negosyo. Maraming opportunities for employment. And the more you employ people, the more na dumadami yung pamilyang gumaganda ang buhay. So gaganda ang ekonomiya natin. Kasi sila magkakaroon din ng power to spend their money. Exactly. And syempre, tuloy-tuloy yun. Parang domino effect yan pagdating sa ekonomiya. So, grabe no, from a farmer to a construction worker to a dishwasher, na naging kitchen manager, and ngayon, owner na ng 3 branches ng kainan. So, ano yung pinakamahirap na part? Yung mga kailangan mong matutunan at pagdaanan muna bago mo narating itong kinalalagyan mo ngayon na 3 na yung iyong branches. Bago po ako ma'am expand or lumalaking yung negosyo. Di pa naman ganun kalaki. Pero yung naging challenge lang naman sa amin is yung COVID-19 pandemic. Ayun, oo, lahat naman. Opo. May mga naipundar din kami noon na medyo na-dispose din namin para ma-sustain namin yung kasi negosyo. Kasi nag-close yung dine-in. Opo. Isa yung dine-in sa pinaka naapektuhan din ng COVID-19 pandemic. Nakakulong lang kami noon. Oo. Pero since kumbaga napasiguro din namin yung aming kinikita doon sa nag-save kayo. Nag-save kami doon sa galing sa business. Nung bumalik yung sigla ng negosyo, nandun pa rin kami sa market. So talagang discipline yung mag-asawa sa pera. Na pag sa negosyo lang talaga kahit anong mangyari. Yung mga expenses nyo sa labas, didiskartehan nyo na lang yun. Basta yung sa negosyo, hindi magagalaw. Hindi pwedeng mamatay yung naging puhunan natin dyan sa negosyo. Okay. Kahit anong pangangailangan natin, wag nating gagalawin yung puhunan natin sa negosyo. Kasi yan yung pinaka-dugo ng negosyo. Aside from the challenges na dala sa atin ng pandemic, ano pa po yung mga parts na nahirapan kayo nung una sa food business? So, mamula naman kasi yung food business po, basta kahit ano naman negosyo, basta yan, nandun yung puso mo, yung goal mo, maganda yung intention mo, hindi lang porket negosyo, pera-pera lang, hindi yun ganon. Dapat nagnegosyo ka, nandun yung trust makukuha mo, kasi binibuild po yun pagdating doon sa customers mo, sa client mo yun yung pangangalagaan mo. Ngayon, kumbaga, dumating man yung pandemic or maliban doon, nagkawindang-windang man, kumbaga, hindi naiiwasan yon. Yes. Nagkawindang-windang man yung negosyo, hindi naiiwasan yon. Pero, at least, bumalik ka man doon sa market, after mong magkawindang-windang, pagbalik mo doon, nandun ka pa rin kasi yung trust ng tao nandun sa'yo. May tiwala. Meron ka pa rin mga parokyano na pupunta. Hindi ka mawawalan. Yun. So, how do you keep the trust? I-maintain lang ma'am, i-maintain lang po yung service na nakasanayan nila. Kung paano natin sila sustained ang quality, yung service. Hindi magbabago. Magi-improve pero hindi magde-deteriorate. Mas pa dapat i-improve. Mas i-improve. Ang galing mo naman. So, yung finances, paano mo pinag-aralan bilang high school graduate ka nga? Paano mo inaral na ganito yung pagtipid, ganito yung papasok, yung lalabas sa pera. Paano mo nagawang maayos yun? Sa totoo lang, Miss Jamie, kung sa pagtitipid, hindi ako matipid na tao. Lalo pagdating sa pagkain. Pareho tayo. Oo. Doon yung pinakalaking gastos ko yan. Kahit ako po. Kahit sa mga anak ko, sige kumain lang kayo hanggat kaya nyo, hanggat tama sa katawan ninyo. Okay. Pero yung pagdating naman sa negosyo, yung pera ng negosyo is pera ng negosyo. Yun, talagang yun ang hindi ka mawawalan yan, hindi ka mawawalan. Disiplina talaga. Disiplina talaga sa pagdating sa pera. Okay. So, nag-open kayo ng 2 pang branches. Paano mo ngayon na-handle yun? Yung time management mo, paano yung ginawa mong diskarte doon ngayon? Time management talaga ma'am yung pinaka doon. Dapat unang pag-aaralan mo.
kasi pwedeng meron nga tayong pagkakataon na mag-expand pero napapabayaan naman na natin yung ibang dahil kinukulang na tayo sa oras. So gano'n, magde-delegate din tayo, i-duplicate din natin yung sarili natin kasi lumalaki yung negosyo. Okay. Sa umpisa na ako lang lahat, may mga trusted may mga trusted na rin po ako na duplicate ko yung sarili ko. Naituro mo yung mga best practices mo sa mga tao mo. How do you make sure na itong mga pagkakatiwalaan mo talagang trustworthy naman ng mga tao? Paano ka namimili? Inuumpisan ko po kasi yan doon sa main branch ko. And yung characteristic nila, madali kong ma-detect. Kasi may talent ka rin sa ganon. Kapag pumasok sila sa akin na naghahanap sila ng trabaho, makikita mo yung tao talagang decidido magtrabaho. Minsan hindi yan magtatanong sa'yo kung magkano yung sahod niya. Basta ang hanap niya trabaho. Parang ikaw din. Apo. Since napagdaanan mo yun, yung mga gano'n na mga matatyaga na tao, isang tingin mo lang, alam mo na. Yes, kung ito'y magtatagal o pagkakatiwalaan, mareklamo, gano'n. Apo. Ay, ang galing. Exactly, kasi nga, pinagdaanan mo personally yung pagpupursige, yung hindi mapili. So, magaling ka nang tumingin ng tao. Okay. So, hindi ka naman ever nagka-problema sa tao na pinagkatiwalaan. Hindi naman po, ma'am. Sa tiwala, wala naman akong naging problema. Siguro during operation, hindi naiiwasan yung mga during operation lang. Pero pagdating sa tao, wala naman pa. Okay. So, parang tama yung mga desisyon natin, gano'n. Swertihan din kasi minsan nakaka-deceive din, no? Yung sa una, akala mo mabait, tapos at least ikaw, tama yung naging judgment mo. And natuturuan mo, kaya nare-replicate nila yung mga magandang characteristic. So, speaking about that, ano yung magandang characteristic ng isang kagaya mo para makapagpalago ng negosyong ganito? Ay ugali na meron ng isang kagaya mo, sir? Yung pagiging empleyado or negosyo, Miss Jamie, hindi naman kailangan nakapagtapos ka talaga yung makikita mo doon yung puso niya kung paano niya i-dedicate doon sa kanyang trabaho. Even doon sa mga kasama niya sa trabaho. Kasi yung care, yung malasakit ng isang empleyado hindi lang dapat doon sa trabaho niya o sa anong kikitain niya. Dapat yung malasakit niya is pati doon sa may-ari ng pinagtatrabahuan niya, pati doon sa mga kasamahan niya. Kasi community doon, family yan tayo lang magkakasama diyan, kaya tayo lang magkakasama diyan. So dapat hindi lang yung tiwala mo doon sa tao mismo, pati doon sa mga negosyo, magkaroon ng concern and genuine concern. Po. So ikaw, you treat them as family kasi natutunan mo sa dati mo ring boss. So ginagawa mo rin yun. Exactly po. And pag family, pinapaliwanag mo sa kanila na your concern should just not only be to me but to the business as a whole. Kasi pag bumagsak ka, bagsak din sila. Sigurado. Sama-sama. O, diba? And yun yung ayaw natin mangyari. Yes. Ay, ang galing. So, from your humble beginnings, gamit mo tong humble beginnings mo para makapag-train ka rin ng mga tao para gayahin yung ginawa mo nung nag-uumpisa ka pa lang hanggang sa narating mo yung estado mo ngayon. Kaya, nakakatuwa. Sa totoo lang, Miss Jamie, ang tawag ko sa kanila mga angels. Angels. So, na-apply mo yung learnings mo nung ikaw ay empleyado din hanggang sa ikaw na mismo naging sariling boss sa negosyo ito. Ayan. So, pag-usapan natin kasi ang galing-galing, ang ganda-ganda ng kwentuhan natin yun sa inyong pinagmulan and paano kayo nakarating sa ganito. So, hindi na pa natin na pag-usapan masyado. Ano yung specialty ng Trictions Bulaluhan? Gigess ko na rin pala kasi halos isang oras na tayo nagkukwentuhan. Triction ba yung name ng baby? Sabi ko na nga ba Okay. So yung pangalan Triction ay galing dun sa anak. Ayun. So, ngayon, ano po yung specialty dishes ng Trictions? Ang specialty dishes po ng Trictions, yan po isa yung
bestseller namin, yung beef bulalo. Yan, papakita yan ulit ni Sir Chan. Yung mga masarap na food. Beef bulalo. May papaitang baka din po kami, Miss Jamie. Oo. Goto Batangas. Goto Batangas. Silog Mills. Paris Overload. Okay. And mga lutong bahay po na very affordable, from 40 pesos yung price range niya, from 40 pesos 40 pesos na mga meals. Ano pong as meron low sa as- 40 pesos na meals na yan? Yan po ay it's either gulay or fish. I see. Anong Fish branch po bias. ito? Salvacion Daraga pa po. Ito yung original. Yan po yung original. So, nung binuksan mo to, malamang isang pinto pa lang ang nire-rent mo. O ganyan na siya kalaki. Actually, ma'am, yung nirerentahan namin, ma'am, hindi yan. Ibang lugar. Po, yun. Ngayon po, dumating yung pandemic, parang naging good problem sa amin, naka-acquire kami ng Good sarili problem. namin, na hindi na kami nagrerenta sa ngayon. Wow! Grabe! So, you Very own your own, place yes, na. po. Ay, grabe. Sinuwerte talaga si Sir sa business na ito. So, may mga pili candies ka na Opo, din. ginagawa din po namin yan, pili candy, pati chili garlic dessert. oil, opo. Sariling gawa nyo rin. Sariling gawa po Napakasipag. namin. Napakasipag ninyo. Nakakabilib kayo. And how young are you pa lang po? 35 po. 35. 45 na po. Opo. So, 35, tapos 8 years na yung business, pa 9 years na. Ang bata mo pa nung nag-umpisa. 25 po ako na. 25. Kaedad mo lang yung bunso ko, 25 years old, nag-umpisa sa 3-5 na kapital, 5 upuan, hanggang ngayon may 3 branches na nakakabilib. O, ayan, bigyan na kita ng award. Ayan. Thank So, you, Miss Gina. sana yung mga nanonood sa ating kabataan ngayon, kahit pala walang college degree, pwedeng magpatakbo ng negosyo. Basta ang nakita kong karakteristik ni Sir ay dedicated, galing sa puso, magbigay ka ng kasiyahan sa iyong mga customers, provide good customer and quality service, Exactly. and treat your staff as your family, and treat your business as like yun na yung parang sentro ng pamilya na kailangan iingatan. Be disciplined sa finances, and maging loyal and faithful. Yun eh. And dapat nagsiset po pala tayo ng goal. Nagsiset tayo ng goal. At Kasi pag wala tayong natututo. goal, wala tayong patutunguhan. Ayun. And kung ano yung meron kang characteristics, ituro mo yun sa mga tao mo para sila din ay magaya yung magandang ginagawa. Sabi ko nga sa kanila, malay natin, isa sa inyo is franchising na pala ng Tricias. Ay, sorry. Oh no. Nabanggit ko na. Diba? Nagpa-franchise na rin po ba kayo? Into franchising na din? Sooner po, Pinag-aaralan niyo Opo. na? Siguro bago matapos ang taong ito, Tricias Bulanduhan is ready to franchise na po. Uy, ang galing! 35 years old. Nag-umpisa 25. O ngayon. And gusto ko rin pong i-announce, Yes po, let go me take ahead. this chance para ma-i-announce po na sa mga susunod na linggo and sana this coming second week ng October, makapag-open na kami sa Tabaco. Ay! Fourth Wow! branch po. Congratulations! Thank you. So, grabe, Thank fourth you, guys. branch nyo na. Ang galing. Yung time management, ang galing. So, titiwalaan mo yung tamang tao, at kung kayo din ay pinagkakatiwalaan ng inyong mga boss, ibigay nyo rin yung best nyo. Kasi yung downfall niya, downfall din ninyo. At yung success niya, success din ninyo. Oh, yung ganda ng kwento ni Sir, nakaka-inspire. And I hope talaga na-inspire and na-motivate namin kayo ng mga nanonood sa amin. If a 25-year-old high school graduate was able to reach this point in his life na matatawag nating successful na, hindi pwedeng hindi kasi pang-apat na branch mo na itong Tabaco. So, nakaka-inspire. So, kayo din, na kahit hindi na kayo masyadong bata, at nag-iisip kayo, nagbaplano kayo ng magbukas sa negosyo, it's never too late. Sabi nga ni Sir, sa 3-5 niya lang napuhunan, nakapag-start siya ng business. Totoo po yun. Na ganito. So, ngayon, magbubukas na siya ng pang-apat na branch. So, congratulations. Sana tuloy-tuloy ang inyong swerte. Tuloy-tuloy ang ganda ng pagsasama para
buenas lagi, di ba? So, ibe-bless kayo lagi more ni Papa Jesus. At yung, sabi mo nga, hindi ka nanlalamang sa kapwa mo dito sa pagninegosyo. Prices mo reasonable, you make sure it's clean and it's safe kasi kung ano yung siniserve mo, yun din ang kinakain ng pamilya mo. So, ang galing-galing sir, nakakabilib kayo. Kasi Miss Jamie, hindi pa man tayo nandoon sa goal natin kapag yung mga nabanggit natin na characteristic is ano sa atin yun, may tuturing na success na natin yun. Yes, exactly. At mas maganda sa pakiramdam na kung ano yung ugaling meron ka na ituturo mo lalo sa mga bagong generation. Yes, diba? Ang galing. We really hope that we inspired and motivated you all sa aming naging usapan ni Sir. Sayang, isang oras na at ako'y bitin na bitin. Diba? So, maraming salamat. Marami kaming natutunan. Advice po na pwede nyo ibigay sa mga nanonood sa atin para kung sila'y wala pang lakas ang loob, mabigyan natin sila ng boost para mag-open na rin ng kanilang mga businesses. Okay. Sa mga nais magbukas din ng or takot magbukas ng negosyo, yung masasabi ko, dapat malakas yung loob natin. Risk taker tayo. Risk taker. Oo. Pero yung risk, dapat pinag-aaralan muna natin bago natin umpisahan. Kasi yun yung unang-unang magiging kalaban mo doon. Ngayon, yung maling risk. Sige. Ngayon, paano natin malalaman na ito yung risk factor doon sa papasukin natin negosyo? Go ahead. Ano po yun, sir? Yung calculated risk na tinatawag. Yung calculated risk dyan sa negosyo is yung puhunan. Puhunan mismo. Doon papasok yung ating discipline. Ngayon, kung takot ka mamuhunan ng malaki, ano ba talaga yung target market mo? Yun yung risk doon na kapag hindi mo alam yung target market mo, kulang ka sa puhunan, mawawalan ka talaga ng lakas ng loob para umpisahan yung negosyo. Important din ba yung location? Yes, ma'am. Opo. Sa business, important yung isa sa i-consider mo is yung location. Kasi kung halimbawa, kainan ako. Ilalagay ko ba yun doon sa hindi matao, sa hindi sentro? I see. Okay. Kasi yun yung market mo, yun yung target market mo doon sa matao. And kung ano yung product na i-offer mo, napakahalaga yun, Miss Jamie. Yung product na i-offer mo. Need ba yun? Opo. Need ba ng market, ng target market mo? And once matry ninda, uulit ba? Masasabi ba nila na babalikan ko to, uulit-ulitin ko to? And yan po ang naranasan ng Tricians Bulaluhan. Once na try nila ang product ng Tricians Bulaluhan, binabalik-balikan na. Sige, makakonfirm natin yan. Pupunta tayo mamaya. Ayan. So, nakakatuwa. Ang ganda-ganda. Ang daming words of wisdom ni Sir Palibasa kasi talagang nagdumaan siya dun sa hirap bago niya narating kung ano ang meron siya ngayon. So, nakakatuwa. Sana 2 hours ang chikahan natin, sir. Para marami pa akong gustong itanong sa inyo. Pero for sure, very inspiring ang ating naging episode sa araw na ito. So, sino po ang mga gusto nyong pasalamatan? Go ahead po, kung meron man. Unang-una, nais kong pasalamatan, syempre, ang Panginoon. Ano man ang ating pagdaanan, Panginoon, dapat nandyan parati sa sentro ng ating buhay. And pangalawa po, yung aking may bahay na masyadong matyaga sa anumang hamon ng aming buhay, pati sa buhay pagninegosyo. Siyempre, sa pamilya and yung aking family na napaka-supportive. Kahit saan man sila, kahit saan man ako, nandyan pa rin sila para i-support ako. Kumbaga, meron akong naririnig na yung business daw, dapat hanggat maaari, wag kang kukuha daw. Ano kasi yun, ma'am maikwento ko lang na hanggat maaari, iwasan mo yung kapamilya mo. Pero sa naging experience ko po, katuwang ko along the way yung pamilya ko. Kasi sila yung unang naging inspirasyon ko and nagpupus sa akin para gawin ko ito. Ipagpatuloy. At wag sumuko kahit medyo may kahirap sa business. And of course, yung aking mga
tagapagtangkilik, simula noon hanggang ngayon, nandyan pa rin sila para magtangkilik ng aking mga produkto. So, yung mga nanonood dyan na tumatangkilik ng produkto ni Sir, nakatikim na ng masarap na pagkain ni Sir, please like and share this program sa inyong mga Facebook pages. So, ayan. Thank you so much po, Sir Edmond A. Rientaso, for being our guest today. Bitin na bitin ako sa Thank you so much, Miss Jamie, for having me here. And it's a pleasure po to help micro, small, and medium enterprises like you na magkaroon nga ng chance na ma-promote ng libre ang inyong programa dito sa aming Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. So patuloy po natin itong gagawin, and sa mga katulad po ni Sir na mga business owners na fully compliant and registered at kailangan nyo rin po ng libre promotion, huwag po kayo mag-atubiling, kausapin kami sa Ledipo Albay Facebook page, and we will help you promote your business for free. So kung may mga gusto kayo i-refer din sa amin, Sir, ng mga business owners, syempre, ipaprioritize po muna natin yung mga dito talaga nag-upisa ng negosyo sa Albay. Kasi gusto natin patunayan na kaya natin makapagsabayan sa ibang lugar pagdating sa pag-unlad ng pagninegosyo. So, maraming salamat po ulit for being our guest. Thank you. Nice meeting you. Thank you for inspiring me and our audience sa inyong kwento. And maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood ng 71st episode ng Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. See you again on Wednesday for another episode. Enjoy the rest of the week. Thank you, Attorney Mary Luduca Castillo, Sir Chad, staff, and all my staff at the Ledipo office. And of course, it's being brought to you by the Provincial Government of Albay through the leadership of our beloved Governor, Attorney Edsel Grex Lagman. Layunin naming makatulong sa mga negosyante dito sa Albay para kayo ay mag-flourish at mas umunlad. So maraming salamat po sa panonood. God bless you. See you again on Wednesday. Same time, 10 a.m. to 11 a.m. Bye-bye po. God bless. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.